May malaking balita na naman po tayo para sa Stellar XLM community. Hindi po ito basta-basta balita. Ito po ay isang opisyal na mandate mula po sa United Nations. Ang United Nations Development Program or UNDP ay formal nang pumirma ng kasunduan kasama po ang Stellar Development Foundation. Ang layunin po nila ay i-scale ang blockchain-based digital payments sa lahat ng kanilang operasyon sa buong mundo. Isipin po ninyo ang impact nito mga ka-crypto. Ang United Nations, isa pong organisasyong nagpapatakbo ng mga program sa mahigit 170 na mga bansa ay gagamit ng Stellar Network para sa kanilang financial transactions. Ang analyst po dito na si Steph is Crypto ay isa po sa mga unang nagbahagi nito sa X. At agad po itong umani ng napakaraming reaksyon mula sa dito po sa mundo ng crypto. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang detalye ng deal na ito, ang mga nakaraang pilots na ginawa nila, at bakit ito ang itinuturing na financial backbone para sa mga susunod na taon. At ayan, bakit nga ba pinili ng UN ang Stellar Network? Ang partnership na ito ay hindi lang biglang nangyari. Ayon po sa ulat, mahigit 16 or 16 na buwan ang ginugol nila sa research at saka testing. Hindi lang sa isang bansa, kundi sa 17 or 17 na iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Sa katunayan, may mga live pilots na silang tumatakbo sa mga lugar na tulad po ng Haiti, Syria, Kenya, Guatemala, at saka The Gambia. Ngayon, ito po ang aking opinion. Napili nila ang Stellar dahil po sa efficiency at saka reliability nito. Sa mundo ng aid distribution, ang bawat sintimo ay mahalaga. Kung ang legacy banking systems ay kumukuha ng malaking percentage bilang fees, ang blockchain ay nagbibigay po ng transparency at bilis. Kaya sa tingin ko, hindi lamang po basta tech ang tinitignan ng UN, kundi ang kakayahan ng network na mag-function kahit sa mga lugar na may mahinang internet connection. Ito ang nagpapaangat kay Stellar kumpara sa ibang network na nangangailangan ng mabilis na koneksyon. Ang pagpili sa kanila ay isa pong malaking stamp of approval na ang blockchain ay ready na para sa mainstream institutional use. At ngayon ay ano naman ang naging resulta ng kanilang live pilots? Ang mga pilots na ginawa nila ay nagbigay po ng konkretong resulta na mahirap pong baliwalain. Sa Syria, gumamit po sila ng Cash for Work program. Ayan, Cash for Work program sa loob ng Stellar Network. Dati ang distribution cost ng aid ay umaabot po ng 10%. Alam nyo ba kung magkano na lang ito ngayon? Umaabot na lang ito sa 2%. Yan, from 10% to just 2%. Ibig sabihin, ang 8%, yan, 8% na natipid ay direktang napupunta po sa mga nangangailangan sa halip na mapunta sa bank fees. Sa aking opinion, ito ang pinakamalakas na argument para sa crypto adoption. Minsan nakakalimutan natin na ang tunay na halaga ng blockchain ay hindi lang sa price action o trading. Ang halaga po nito ay nasa utility. Nang mabasa ko ang tungkol po sa Haiti pilot, kung saan gumagana ang system kahit na bagsak ang cellular network sa buong bansa, doon ko naisip na ito ang real-world application na hinahanap ng lahat. Ito ay isang patunay na ang Stellar ay hindi lang basta experimental technology. Ito po ay isang battle-tested solution na kaya talagang tumulong sa mga taong walang access sa traditional na bangko. Ang ganitong klase ng track record ang nagbibigay ng tiwala sa mga malalaking institution. Ngayon ay sapat ba ang partnership na ito para maging financial backbone? Hindi lang ito basta pilot project. Ang ginawa po nila ay prototype systems sa Colombia at saka Papua Guinea. Ayan, Papua New Guinea.
Bawat dolyar na gumagalaw po sa system nila ay may traceable record. Ibig sabihin, wala nang mawawalang pondo dahil bawat transaction ay nakarecord sa blockchain na hindi po pwedeng baguhin. Ngayon sa aking opinion, ito po ang naglalagay kay Stellar sa isang unique position. Nito pong nakalipas na May 2026, nakita rin natin ang pinangalanan ng DTCC ang Stellar bilang unang public blockchain sa kanilang multi-chain tokenization strategy. Ngayon, may UN pa tayo. Ibig sabihin sa loob ng maikling panahon, dalawang dambuhalang entity. Yan po ang Wall Street Clearing House at ang United Nations ang parehong nag-commit sa network. Para sa akin, ang Stellar ay nagiging utility king. Hindi lang sila nakatutok sa speculation. Nakatutok sila sa pagiging infrastructure ng global finance. Kapag ang mga ganitong kalaking organisasyon ang gumagamit sa network mo, nagiging standard ka na ng industriya. Hindi lang ito usapin ng hype, kundi usapin po ng integration. Ngayon ay ano naman ang susunod na hakbang ng UNDP at saka ang Stellar. Ang next phase ng kanilang partnership ay hindi na lang basta pilot projects. Yan, ang gusto po ng UNDP ay repeatable processes. Ibig sabihin, gusto nilang gawin itong standard protocol sa lahat ng 170 plus country offices nila. Stellar ang mananatiling technical partner at ang UNDP naman ang bahala sa pag-deploy sa iba't ibang bansa. Ngayon, ito po ang aking opinion dyan. Ang pag-scale mula po sa 5 pilot countries patungo sa 170 na mga opisina sa buong mundo ay isa pong dambuhalang task. Sa tingin ko, ang pagiging repeatable ng system ang magiging susi. Kaya kung kaya nilang gawin itong plug and play, hindi na nila kailangang mag-adjust ng malaki sa bawat bansa. Kaya ang strategy ko po sa pagbabantay nito ay tingnan natin kung gaano kabilis ang adoption sa mga susunod na buwan. Kung magtutuloy-tuloy po ang pag-deploy ng UNDP, magkakaroon po tayo ng tuloy-tuloy na demand sa network. Kaya masasabi ko po ay ang infrastructure play na ito ang isa sa pinakasolidong pundasyon na nakita ko sa buong crypto market sa taong ito. Hindi lang po ito usapin kung tataas ang presyo bukas, kundi kung mananatili ba silang relevant sa susunod na 5 hanggang 10 taon. At sa balitang ito, mukhang secured ang kanilang position. At ayan sa kabuuan, ang pagpasok po ng United Nations sa Stellar Network ay isa po itong watershed moment. Mula po sa 10% na gastos na bumaba po sa 2% hanggang sa pagpapatakbo ng payments sa gitna ng network outages, ang Stellar ay nagpapakita na handa sila sa totoong mundo. Ang pagkilala po ng DTCC at ng UN sa loob ng iisang taon ay hindi po pagkakataon. Ito ay resulta ng matagal na paghahanda. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.